Welcome sa podcast ni Mesa. So, ito yung kauna-unahan kong podcast, no, kasama ang aking mga kapatid at mga pinsan, no. Gumawa kami ng mga katanungan about sa kanilang mga profession nila as a empleyado sa kanilang mga tinatrabahuan, no. Sana may mapulot kayong aral, no, sa lahat na mga itatopic namin ngayong for today at sa mga itatanong namin na ginawa namin ngayong araw na to, no. So, sino ang una nating tatanungin? Introduce yourself, your profession, tsaka ano yung mga ginagawa mo. Yan. So, hi guys. So, my name is John Timothy Cabelis. Ngayon, ako ay isang marketing professional sa isang automotive industry. Yun. So, 1 year na ako sa ginagawa ko. So, ginagawa ko technically is nagbebenta ng sakyan. Hi, my name is Carlo G. My profession, planning supervisor sa isang plastic injection company. Ano yung mga kadalasan ginagawa mo doon as a planning supervisor? Sa production namin, syempre, ang priority namin, syempre, is ma-serve ng 100% yung customer namin. Bote kasi yung ginagawa namin, tsaka mga pre-form. Ano yung mga klaseng bote niyo? For example, PET bottles. Pero makikita nyo 1.5, mga tubigan, mga ganun. Hi guys, I'm Terry May. Ang profession ko po ay admin staff. 3 months pa lang po ako sa work ko. Heavy equipment company. ano yung mga ginagawa kadalasan kapag as a admin staff? Bilang admin staff, actually madami. Parang HR admin, accounting works, and operation works. Grabe, yung dami naman, no? Parang sa'yo na ata binigay lahat ng trabaho. May student pala tayo dito. My name is Carissa Jam. Fresh from University of Santo Tomas. Course na. Occupational therapy. Eh, ano yung mga kadalasan ginagawa ng Occupational pala? Occupational therapy. So, syempre, kadalasan ang naririnig yung mga physical therapies. Hindi kami yon. Parang ganon, pero hindi ganon. So, ang OT, hindi kami nagpo-focus lang sa physical health ng client. So, nag-focus kami more on sa overall mental, emotional behavior, and ang goal talaga namin is magawa uli ng client yung araw-araw na gawa nila sa pagligo, pagkain, pagtulog. Kuwari yung na-stroke, yung simpleng paghawak ng baso, kutsara, tinidor, gano'n. Hi guys! I'm Karen and my profession is accounts payable staff. So, pag narinig yung accounts payable, more on the expenses of the company ako nagpo-focus sa mga operating expenses ng mga company. Kasama yung tawad ng mga empleyado? No, that's not my Sa HR pala. Hi, ako si JC. At ang profession ko ay account receivable. More on sales, collections, mga agent. sa mga bounce check, and sa mga, kapag sa mga collection, may credit and collection kami. Sila yung mga nagtatawag sa client. Dati ganun yung ginagawa ko. Tapos, pag may collection na dumadating sa CNC, sa credit and collection, sa akin nire-rip. Yun, monitor. Tapos Timothy, ano na lang, simula na nagtatrabaho ka as a marketing professional, ano yung pinakamagandang nangyari sa'yo simula na nagsimula ka? Yung trabaho ko, lang ako, diba, delivery rider lang ako before. Try ako marketing professional. Nakita ko yung improvement ng income ko before. Kasi dati, naging rider ko before, kumikita ko ng 20,000. Isang buwan na yun. So, hindi siya sapat kasi nung nagkaroon ako ng anak. Pero kung wala kang buhay, kasa yun. Enough yun. Kaya lang, medyo humihina din kasi yung ganong klaseng trabaho. Nag-start siya na humihina, doon na ako nag-isip ng ibang way kung paano makakahanap ng ibang trabaho. So, hindi ko rin naman expect na mapasok ako dito kasi wala akong experience sa mga corporate job. So, yun, napasok ako dahil sa tulong ng isang kaibigan. Ni-refer niya ako. So, nagpapasalamat ako doon kasi naniwala siya sa akin. So, yun, shout out sa'yo. Sinabi ko before, pre, parang hindi ko kaya kasi ganun Saka hindi ako sanay makipag-usap. Marunong, makapal mukha ako, kailangan to sales. Pero kasi professional yung pakikipag-usap, kasi iba-iba, may nakausap akong doktor, attorney, mga ganyan, mga pulis, mga matataas na tao. So, kailangan mabago yung pananalita mo, kailangan. So, kaya minsan napapansin nyo, nakasutentay ako, kliyente. Isa yun sa mga naging maganda kasi nag-improve yung physical appearance mo, overall communication, overall. The income, medyo nagdoble siya unlike before. Nagdoble, triple, depende. Pero
Depende sa season. Depende sa sales. So, yun yung mga naging magandang nangyari. Then, yun, na-build up yung confidence kung makipag-usap sa ibang tao. Hindi na ako, kasi pag may kausap ka mataas na tao, parang uy, si attorney yan. Nakakatakot ko usapin yan. Sa trabaho ko ngayon, hindi ako natatakot kasi pag may kailangan siya sa akin, parang, syempre, lalakas siya. Oo, pag customer siya Kasi ako yung tutulong sa'yo So, bakit kailangan mo? Kailangan mo ng sakyan. Ako kailangan ko. So, wala tayong dito. Equal lang tayo. O mataas ka, pero, syempre, pag may kailangan ka sa isang tao, hindi mo may tataas yung sarili. Simula ka dyan, talaga may mahiyain ka talaga o dyan na lang na-improve yung Hindi pagiging... naman sa mahiyain, pero makapal naman, pero yun nga, yung way kung paano mo siya i-deliver, yung pagiging kapal ng mukha mo. Kasi before, makapal mo, parang, ganyan lang napunta ko dito, yun, na-improve siya dahil din sa mga naririnig ko sa mga boss. Dapat may training din kasi siya. So, yun, na-improve siya sa training, then hanggang sa, yun, nagulat na lang ako minsan, ang ganda ng pagkakasabi ko, pagkakabanggit ko dito. Hindi mo lang kalahin Parang nagulat. Okay kaya ko pala, nakabanggit ko pala yun. Kasi yun, nung napasok ko yun, ginawa ko lang yung dapat gawin yung way. Tapos nakabenta naman ako yun. Until now, tuloy-tuloy pa rin siya. Pero kung maano mo naman, stress level, mas nakaka-stress. Stress talaga sa sales. Kahit naman sa company yan, basta sales. Stress talaga. Kasi una-una, meron pa yung quota. So, hindi naman, saka yung quota is every month yun. Kunyari, hindi ka nakakota ngayon, kailangan tumota ka next month. Kailangan tumota ka next month. Kapag ganyang kotahan, minimum wages ang bayad sa inyo kapag wala ka na. Pag wala kang benta, ang makuha mo lang, yung basic mo lang. Pero paano kapag isang taon wala ka pa rin kota? May chance bang tinatanggal? Ang chance na matanggal sa amin is pag 3 months sunod-sunod wala kang benta kahit isa. Yung 3 months. Walang benta. Walang benta. Okay lang na hindi makapal sa kota. Hindi kasi pagka 3 units every month yung quota, then makabenta ka ng isa, okay sa kanila yon. Kasi sa amin, hindi pwedeng matigil ka lang sa isang benta. Kasi isang benta sa amin, survival lang yan. Tawagan ko, pag nakaisa ko, survival lang yan kulang. So, kailangan talaga. Kakaroon kami ng ganyan, tawag namin itong pasa. Pero puntos lang, para lang may puntos ka sa company. Pero yung income nun is doon pa rin doon pa rin. Kumbaga para lang, paano kung lahat kami benta, ikaw na lang wala. Ako 3 benta. Pero allowed sa mga supervisor mo na pwede yung ganong kalakaran? Pwede naman siya, pero sa iba kasi hindi. Ano ka narating sa profession mo ngayon o trabaho mo ngayon? Yung in-applyan ko kasi talaga is hindi planning supervisor sa company na to Ang in-applyan ko lang ay manufacturing assistant. Kasi yung previous work ko ay production supervisor ako. So, nag-overqualified daw ako sa manufacturing assistant. Ayun. So, nirefer ako sa planning supervisor. Nag-review exam. Then, ayun, nakapasa naman ako. Paano ka narating sa admin staff? Actually, ang una ko talagang ina-applyan is maging call center. So, hello, this is Terme. Actually, yun talaga gusto kong applyan. Kasi, ang dami ko talagang in-applyan na call center kasi alam ko mataas yung income nila. So, ilang company na ina-applyan ko. Pero, ayun nga, hindi talaga ako pinalad maging call center. Kaya, ang second choice ko is mag-apply ulit sa office. And then, kaya yun, napunta ako sa admin staff. Sila yung unang kumontak sa akin. So, ginarap ko na din yung opportunity. Kasi, bago din siya sa akin at may experience din ako before sa previous job ko na sa office din siya. So, parang medyo relate naman dun sa work ko ngayon. Kaya ako napunta sa admin staff. Happy naman so far. Kasi 3 months pa lang ako. Still on the process pa din na sa learning kasi 3 months pa lang. So, madami na akong natututunan. Bakit yan yung pinili mong kurso? Yun na lang para... Mahaba-habang kwento. Joke lang. Engineering talaga ang aking betchumaps. Pero kasi, math. Ayoko kasi science talaga. Bakit nga ba ako nandito? Ayoko lang science. Pero kasi, na-inspire sa isa naming pinsan. Meron siyang Down syndrome. Tapos, nalaman ko rin yung course na to. Sobrang na-interest ako. Kasi wala akong mapili kung anong engineering talaga. So, naganap akong iba. Kahit wala naman ako interest sa any medical course dati. Kasi mahilig naman ako sa mga bata. Paglaro sa mga bata, ganyan. Pero yung occupational therapy, hindi lang naman pala siya sa bata. Akala ko maglalaro lang kami doon, hindi pala. So, ayun, taga-buhat ng mga pasyente, nagtutulak ng wheelchair. Masaya siya kapag actual na service sa hospital. Coming third year.
Tapos na. Ano yung pinakamagandang nangyari sa'yo as an employee? Pinakamaganda. Siyempre yung learning. On top naman palagi yung learning. Kahit na gano'ng kadami, gano'ng kaya ano. Kasi siyempre hindi pa tayo nagsisimula lahat sa alam natin lahat. Kaya sa akin, yung learnings talaga. Pati yung pagiging mature sa trabaho. Hindi lang yung, siyempre, taon tayo nag-start mag-work. Iba naman yung ugali natin nung before. Kung nagrereklamo tayo before, nagrereklamo pa rin naman ngayon. Pero ginagawa pa rin natin. Di ba? Yung mga gano'n, nag-grow naman tayo. Yun, yung mga learnings talaga, yun yung pinakamagandang ano. Kasi in the future, yun din naman yung mapapasa mo, hindi lang sa sa'yo, sa sarili mo, pati na Para rin sa sa ibang pamilya. tao. Paano mo narating yung position mo na yan o yung trabaho mo na yan? Dati nasa amusement park ka, ayan. Ano, bago ko marating tong trabaho ko na to. Ah, Dati akong F&B. Sabihin na natin na nasa 3 years. 3 years ako sa isang amusement park. Then, doon sa loob ng amusement park, merong isang restaurant. Isa akong doon, dining crew or waiter. Loob ng 3 years, bali, nahihiram ako sa catering, ganyan. Oh, masaya ako kasi marami kami sa isang, nirekomenda ako sa catering na papalit doon sa isang full-time. Kasi, kaya may full-time, may part-time. Kasi ang pasok namin sa amusement park, 3 days lang sa isang linggo. Kaya ako nirekomenda sa catering kasi yung kasi lagi ako hinihiram. So yung lagi ko nakakasama, nag-resign siya. Then ako yung nire-recommenda niya. Then okay na sana kasi nakausap ko na yung manager, okay na sana full time na ako. Pero medyo sumasaya-saya ako noon. Pero yung supervisor ko, ayaw ko ibigay. Nakikita parang wala namang balak sa akin. Doon ako nag-isip na mag-switch ng trabaho. kasi pero may doubt ka rin sa sarili mo, bakit ko yung nirecommend eh. Kasi para sa sarili mo kasi, minsan parang ginagawa mo lang yung trabaho mo. Ngayon, dito sa trabaho ko, nakikita ko nga na parang walang balak sa akin yung supervisor ko. Kaya may isang nag-offer sa akin. Hindi lang unang offer yon. Isang tao lang din yun. Kumbaga parang pinilit ka, pinush ka na mag-apply ka dun sa... So, pangatlo, kailangan na. Okay. Parang may dalawang isip ka kung kakakayanin mo ba yung trabahong panibago. Maninibago ka eh. Kasi sa sa trabaho mo dati doon sa ino-offer sa'yo, syempre, Gamay na. mauna yung takot mo eh. Lalo ako, dati, di ako lagalag sa Maynila eh. Oo. Ayan, tatakot kang maligaw, matatakot kang Commute. Pero mas maganda yung nakaka-experience tayo ng bago. Kailangan mong lumabas sa sarili mong comfort zone para maging successful. Parang minsan may isip mo, ang yabang mo na. Dati, naliligaw ka lang dyan. Masaya naman. Kasi, tumagal na eh. Dati, nag-start akong billing and collection. Ang alam ko lang, mag-open ng home. Tapos, agad tumagal, matututo ko mag-Excel, Word. Pero actually, yung sinabi mo, diba, dati Dota, yung mga ganun. Para sa akin, yung mga ganun, mga naglalaro ng mga ganun, matatalino yun eh, matidiskarte. Pag lumaki ka sa ganun, diba, matidiskarte yun, niniwala ako doon kahit sabihin na hindi sila masipag mag-aral, pero puro sila laro ng mga ganun. Ito nga yun, diba, itong tanong na to kasi, hindi to masusunod. Mangyayari kasi yan, on the spot, meron akong naiisip na pwedeng itatanong sa'yo. Doon depende doon sa mga sinasabi nyo kasi. Kaya nabubuo yung magandang tanungan pa bukod dito. Ano lang to, pattern lang to kapag naubusan tayo ng tanong, kung hanggang saan tayo matapos, yun yung susundin natin. Ito na, may naisip akong tanong. Kung may pagkakataon ba na mag-offer sa'yo na mas mataas pang sahod sa opportunity, hindi lang as empleyado, ikagrab mo pa yun o mag-stay ka dun sa trabaho mo ngayon? Napamahal na, hindi mo na maiwanan. May mga ganun kasi para sa'yo. Totoo yun. So sa akin, depende kasi siya kung ano yung i-offer mo sa akin. Hindi, basta yung mas mataas talaga dun sa sahurin mo. So anything, basta mas mataas. Basta yun ang lang. Sa akin kasi, hindi ko siya ipagpapalit sa kahit anong Halaga. na halaga. Kasi dito sa work ko ngayon, dito ko parang dito ko parang natuto, dito ko parang dito ako nag-grow, parang dito ko lahat ng gusto ko pa nga eh. Mataas na posisyon, same company. Yun yung gusto ko mangyari sa akin. Parang ayoko nang umalis talaga. Pero sa amin sa company namin, maraming umaalis, mga hindi nakakabenta ng ganun. Mga mahihina yung loob. So dito kasi sa amin sa sales, matibayan kasi ng loob dito. Grabe yung pressure dito. Pag hindi mo talaga kaya yung pressure, hindi ka para sa sales. Since ako tumagal ako, lipat ng ibang company. Ganun pa rin. Ganun pa rin eh. Dito hindi ka nakabenta, lipat ka ibang company. Ganun pa rin mangyayari sa'yo. So wala din. So kaya ako, mag-i-stay talaga ako dito. Kasi dito talaga, parang dito ko na nakikita yung sarili ko sa company. Hindi ko naman sa totally nakikita dito kasi wala naman
Hindi naman habang buhay. Oo, sa ngayon lang dito kasi hindi naman habang buhay nandito ako eh. So as of now, kahit anong i-offer sa akin na dito pa rin ako. Tsaka okay ako dito, parang nagustuhan ko yung ginagawa ko. Tsaka lagi sinasabi ng boss namin, pinaka-head namin, na kapag hina talaga yung loob mo, hindi ka pwede sa sales. So parang sa akin, pwede kasi malakas pala loob ko kasi magal ako sa sales eh. Kung may pagkakataon na ma-operan ka na magandang opportunity or magandang kitaan na mas mataas sa sinasahod mo ngayon, igagrab mo ba o hindi? Trabaho man o negosyo? Grab the opportunity. Bakit mo igagrab? Minsan lang may dumating opportunity na mas maganda. Align. Sa work. Long as mas magandang opportunity, why not take the risk? Kasi doon naman talaga nagsisimula yun, di ba? Try to explore. Siyempre, doon mo mas makikilala yung sarili. Ikaw naman, Terme, kung may pagkakataon na bigyan ka na operan ka ng mas mataas na sahod or kita para sa sinasahod mo o kinikita mo ngayon, trabaho man o negosyo, igagrab mo ba o hindi? At bakit? Hindi. Mag-stay ako sa present kasi nagsisimula pa lang ako and so far so good naman po yung pinapasukan kong company and alam ko po madami pang matututunan sa kanila. And masaya naman ako sa trabaho. Okay. Ayun. In addition, dun sa sagot ko, gusto ko rin syempre mag-grab ng opportunity sa iba din. Kasi dito sa company ko, paano ako mag-grow if yung mga higher ups na sa akin, gusto na rin magtagal sa company na yun. So, paano ako mag-level up pa doon kung yung mga nasa taas ko is for Stay na. Parang bibigyan ka ng opportunity na mga ibang bansa pa, mga pag-aral para ma-enhance mo pa yung mga tutunan mo sa kurso mo or operang ka scholarship as a free tatrabaho ka na lang. Karamihan sa prof namin, nagmamasteral sila sa iba't ibang bansa, like Korea, Australia, Canada, ganon, mga prof namin. So, ang dami na nilang title sa pangalan nila. Pero ako, gusto ko muna mag-work muna. Pero kasi usually, kapag nagmamasteral sila, pag gusto mo maging prof, pero hindi ko naman nakikita yung sarili ko, maging prof. Kung mag-masteral man ako, siguro dito muna sa Pinas, kasi kung magkaroon man ng opportunity sa ibang bansa, gagrab ko pag nagka-experience ang trabaho sa dem. Pero kung mag-work na OT sa ibang bansa, yun, gusto ko yun. Hindi para mag-aral ulit. Ayoko na. Di ano pipili mo doon? Parang ang gulo naman ata. Kung work sa ibang bansa, Igagrab pero mo. kung mag-aaral ulit, Wag na. ito pa nga lang, mahirap. Parang pinaka-mandatory mong sagot talaga, mag-work na. Yun, kung pagbibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon na bigyan ka ng chance o offer na mas mataas sa kinikita mo ngayon, trabaho man o negosyo, igagrab mo ba to? Sa akin hindi. Ay, Kasi ako kasi from the start, kahit na sa ibang trabaho pa, ako yung taong gusto ko may nako-contribute sa company. Hindi ako aalis sa company na hindi ako tumatanggap. Sa totoo lang, kahit sa yun, lahat ng past company ko, sinasabi ko palagi na may contribution dapat. Kaya hindi ako aalis hanggat hindi pa ako na-contribute ng something dun sa company. Hindi naman porket nagkaroon ka ng contribution. Siyempre, gusto mo ma-share yung learnings na meron ka, na natutunan mo dito sa company. Hindi lang para sa sarili mo. Kasi yun yung nagsasatisfy sa akin every time na kailangan ma-share ko din to sa iba. Actually, nung may mga nag-OJT before, kahit na sa ibang company ko noon, pag may nag-OJT, natutuwa ako kasi share ko yung learnings ko. Dati, ako lang yan. Parang natutuwa ako sa ganung idea na, ganito na pala yung na dati nakikita mo yung sarili mo doon na ikaw yun. Sa akin, hindi mo na. Kasi single naman ako hanggang ngayon. For myself, yes. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na operan ka ng mas mataas na sahod kumpara dun sa sahod mo ngayon, trabaho man o negosyo, igagarap mo ba to at bakit? Kasi kung offer, hindi naman dadating yung offer sa'yo kung hindi ikaw yung magsisik nun eh. Nandiyan yung Indeed, nandiyan yung Jobstreet. Ang dami kasi opportunities doon. Kasi dati, wala naman akong anak. Kasi nandun ka na sa, portable ka na dun sa sitwasyon mo. Para sa sarili ko, yung ganong klaseng work, parang okay na eh. Kasi inoferan ka ng ganon. Kasi iba, di ba, hindi ka nakatapos. So, sa ganong thinking kasi ng klase ng tao, parang mahirap makapasa isang corp. Kasi lalo nasa Pilipinas ka, napakataas na Napakataas ng standard. Pero balik tayo doon sa opportunity. Marami. Kahit saan ka tumingin, marami opportunities dyan. Yung lang, ang kalaban mo na lang talaga dyan, sarili mo. Kung
paano ka alis doon sa comfort zone mo. Katulad yan, sa sahod. Pag malaki yung sahod mo, hindi naman pwede sa isang company pag malaki ang sahod mo, petics ka gumalaw. Dapat yung knowledge mo doon sa ganung offer ng salary sa'yo. Dapat akma yung knowledge mo. Kailangan suklian mo yung kung magkano yung pinapasahod sa'yo. Paano kapag yung mga below minimum wages? Chill lang, galawang 300 pesos lang, parang gano'n. Di ba may mga gano'ng mga empleyado, no? Galawang 400 lang, wag mong pag-uri yung sarili mo dyan. Parang may mga gano'n mga kasabihan ng mga empleyado. Pero minsan, ano lang yan, depende lang din sa supervisor. No? Minsan, talagang sobra lang sa pagtiban na talagang utos ng utos na tibong hindi na sila kumikilos talaga sa trabaho nila. Parang pinapasa nila sa mga mababa, Kaya yung isa, maliit na sinasahod, pagod na pagod pa, samantalang yung malaki ang sahod, chill lang, pinapantayan din niya yung mas lamang dapat ang trabaho ng mas malaki ang sinasahod or supervisor, bukod dun sa maliit ang sinasahod. Pinakasagot ko, ito gagawa ng opportunities mo. Katulad kay Timothy yun. Lalo yun, inoperan siya, ang sagot niya, siya maalam sa ganung bagay. Siyempre, yung kinagisnan niyang trabaho dati, ibang-iba doon. Kasi natatakot ka sumubukan. Pero pag sinubukan mo kasi, kalaunan, sasabihin mo, madali na. Talagang tapang, lakas ng loob. Ito, second question. Saan mo nakikita ang sarili mo after 10 years? Yan. 10 years kasi mahaba na yun. Marami ka nang magagawa. Sa akin kasi, sa 10 years kasi, totoo naman, yung 10 years, so yung 10 years, marami ka nang magagawa doon. So, kasi sa akin, ang goal ko, first 5 years, kailangan general manager na ako ng ganito, ganyan. So, pag general manager ka na, ibig sabihin, maganda na income mo, stable ka na, tapos may ipon ka na. So, after ko doon sa pagiging general manager ng 5 years, the next 5 years, titigil na ako magtrabaho. So, doon napapasok yung magne-negosyo na ako. Pero, di ko pa siya nakikita talaga sa ngayon. Parang hindi pa kaya eh. Kasi, kwento ko lang, nagtayo siya ng negosyo. 3 negosyo din na yun. Ngayon, nagbigay siya sa amin ng advice kasi pinagdaanan niya ito. So, sabi niya yung mga nagbabalak na magnegosyo dyan, pwede kayong magnegosyo ngayon. Kaya nyo magnegosyo ngayon. Kaya lang, ang negosyo kasi, sugal yan. Habang nagne-negosyo ka, kailangan meron ka pang isang ginagawa. May isa ka pang, tulad sa amin, kami habang ahente kami, dapat gusto mo magnegosyo ka habang nag-ahente ka, ganyan. Pero, ang downside lang nun, hindi mo mapupukusan yung negosyo siya, nagne-negosyo. So, nangyari, hindi niya napasara yung ang negosyo niya. Kasi hindi niya natutukan eh. Kasi di ba, syempre habang may ginagawa ka, trabaho, nagne-negosyo ka. So, yung utak mo hindi naman kakayanin i-process lahat yan. So, kailangan talaga, pag ne-negosyo ka, focus ka na. So, yung kaya mo na talaga. So, kaya ako, yun, after 10 years, tapos kung maging GM, mag-okay na yung ipon, tsaka ako magne-negosyo. Sa ngayon kasi, hindi ko siya kayang pagsabihin. Though, gusto ko magnegosyo ngayon. Kaya lang, yun nga, nung narinig ko yung sinabi ng GM, oo nga, may point naman kasi. Oo naman. Kasi pag hindi mo na po nagtatrabaho ka, sasayang yung negosyo mo. Or yung pwede i-give up yung, yung trabaho mo. Kasi doon ka kumukuha ng, income. Oo, ng income. Doon ka kumukuha ng pang-negosyo mo. Hindi mo siya pwede i-give up. So, yun yung naging, thinking ko after yun. Mag 10 years siguro. Kasi yung negosyo naman, lagi nagbo-boom yan. May time na nagbo-boom yan. So, isa, itang barya, ganyan. Pero pag nag-boom naman yung negosyo mo, maganda naman yung output nun. So, worth the wait talaga siya. So, yun sa akin. The next 5 years. Siguro, after 10 years, baka magne-negosyo na lang ako. Sa choice kasi yun. Oo nga. Kasi kailangan, kung magne-negosyo ka, kung alam mo nang kumikita yan, tapos, ilang negosyo niya? 3 ba? Tapos 3 pa, pinagsabay-sabay niya. Mahirap kasi pagsabay-sabay niya kung 3 negosyo mo, tapos nag-ano ka pa, employed pa siya. Kailangan, kung sa tingin niya talaga, kumikita na talaga yun, dapat ginibap niya yung trabaho niya talaga. Kasi negosyo na yan. Pag nakapagsimula kasi ng negosyo ang isang tao, business-minded na yan. Malugi man yan o lumago, ang utak niyan, alam na niya kung paano bumangon eh. Kapag negosyante ka, hindi ka natakot malugi. Pag nalugi ka, tapos gusto mo pumasok ko sa employee yun. Parang ganun, kapag negosyante ka talaga, kung seryosohin ang pagiging negosyante, hindi mo na i-give up yun. Kasi mahirap na rin mag-switch ulit sa biglang empleyado. Parang gagawan mo na ng solusyon yun kung paano mo mapapalugo yung negosyo mo na binuo mo ngayon. Kasi makapag-focus ka na dun eh. Makapag-focus na siya dun eh. Kasi medyo tuliro siya dun. Kapag nagkaroon ng problema ng negosyo na, hindi niya magagawa ng aksyon. Ang solusyon na dun, hindi naman ito nag-work. Tapos, lagi na may problema, sarado na lang. Samantala itong pinapasukan ko, wala namang problema. Kumikita ako, hindi nababawa
mabawasan. Kasi ako, iba, empleyado rin naman ako dati. Bago ako mag-resign sa trabaho, hindi ko po sinabi na pinrab ko yung opportunity. Actually, kayo kami ng negosyo ng asawa ko ngayon. Talagang yung kita nung printing ko, diba dati? Kinikita lang ng 200 sa isang araw. Ano naman yan? Parang sa amin kasi may sariling bahay. Okay lang naman. Parang pangkain na naman sa isang araw. Buhay na kami. Tapos, wala naman kami masyadong ginagastos. Pero yung siyasahod ko nun sa employee, alam mo kung magkano. Manidirect ako doon, 600. Anong kinumpara ko doon, diba? Parang ano na lang. Kasi nandito na ako nakapag-resign na ako. Parang ano lang yan, kutob ba? Na parang ano yan, destiny ba? Na pang negosyo ay para sa'yo. Gagawin mo lahat para nakakahiligan mo na. Parang mas lumalamang na yung magiging negosyante kumpara sa empleyado. Pinagsabay ko yan actually. Tinignan ko kung ano yung magiging maangat sa akin. Parang ganon. Ano nga ang nangyayari na nga lang, pinagsabay ko, napapabayaan ko na yung trabaho ko. Parang talagang negosyo na yung nasa utak ko nun. Yun, nag-resign na ako nun. Siyempre, sa isang taon, 2 taon, wala pa akong kita niyan actually. Talagang wala pa akong sahod dyan. Basic needs. Yun lang kinuha ko ng salary, pero wala akong talaga dyan. Ang pag-negosyo kasi, kailangan bibilang ka dyan na 5 to 10 years pa masabi maging successful yan. Kaya yung sabi mo na after 10 years tsaka pala mag-negosyo, ano mo masisimulan yung negosyo? Paano kapag matanda ka na kung kailan ka magsisimula ng negosyo? Kung gusto mo magnegosyo tapos employed ka ngayon, mas maganda ngayon pa lang o bukas magsimula ka na. Although unti-unti nagkakaroon ka ng idea kung paano ipatakbuhin yung negosyo. Kahit sabihin natin maliit lang yung buy and sell, alam mo lang paano patakbuhin yung pera paikutin. Kasi mahirap kapag umabot pa ng 10 years tapos iikot na naman ng panibagong 10 years bago ka magsimula ng negosyo. Pag-aaralan mo pa lang kung paano yung flow ng negosyo. Paano pag matanda ka na, 'di ba? Okay lang sana kung ano. Tsaka isa pang dyan, ang pagiging isang empleyado kasi, position mo for example, 'di ba? Ito pasok ko na rin. Yun nga yung sinabi ni Carla, 'di ba, na ang position kasi ang dami, yan, mga nag-i-stay kasi yan yung mga nasa taas. Ang tagal niyan bago yan mag-resign. Baka matanda na yan, senior na yan bago yan mag-resign bago mag-retire yan Ngayon, kung ihintay mo silang mawala o matanggal, paano kapag matanda ka na rin? Bago ka ma-achieve yung gusto mong posisyon para tumaas yung sahod mo, diba? Yun yung mga mga disadvantage kapag naghihintay tayo ng mataas na posisyon para tumaas yung sahod natin. Diba? May mga pangarap tayo sa mga anak natin. May mga pangarap tayo. Paano kapag matanda na tayo, hindi pa natin na-achieve yung mga pangarap natin sa mga anak natin? So, yung mga anak natin ang maggagawa ng paraan para ma-achieve yung mga pangarap natin para sa kanila. Parang mga ganun. Kailangan talaga ang buhay natin, kailangan talaga mabilis. Mas magandang nabibigo, wag lang tayo matakot na mabigo. Kasi yun yung natin as a employee, talaga takot tayo mag-take ng risk talaga. Pero believe ako kay Carla kasi take talaga ng risk yan. Although hindi pa siya business minded, pero malakas na yung loob niya mag-take ng risk ng iba. Iba rin ang mindset ng mga single tsaka mga pamilyado, 'di ba? Kapag single ka, okay lang na ganito yung trabaho mo, yung feel mo na parang komportable naman ako dito, tapos okay naman yung kinikita ko dito, hindi naman nakakapos. Pero kapag nagkapamilya ka, tulad ng kay Timothy, 'di ba? Tumataas yung expenses natin. Kahit sabihin natin gusto natin tumagal dito sa pinagtatrabahuhan natin. May pagkakataon talaga na kailangan natin umalis dito kahit ayaw natin. Kahit kailangan natin mabas sa comfort zone natin kahit ayaw natin. Kasi di natin kayang suportahan yung pangangailangan ng magiging pamilya natin o yung pagtaas ng expenses natin kung mag-i-stay pa rin tayo kung nasan tayo. Pero sa ngayon pa naman, single pa naman, okay lang naman yun. Pero kung magpapamilya kayo, mas maganda, nagagawa nyo ng paraan paano mapataas yung income nyo sa ngayon pa lang bago kayo pamilya. Kasi okay lang naman yan na pamilyado na kayo o tsaka lang kayo mag-ano. Kasi doon nagkakaroon ng ang utak ng tao na magkaroon ng inspirasyon na mapataas yung kita natin kasi may pamilya na tayo. Ano yung magandang kailangan mabigyan natin ng magandang lahat ng mga kailangan ng mga anak natin, di ba? Yun ang mga iniisip ng isang mga magulang sa mga anak. Yun, kaya iba rin yung mindset ng isang single tsaka pamilyado. Pero okay lang naman yun kung single ka, okay lang naman yung kinikita. Okay lang naman yun. Pero pag milyado ka na, nagbabago na yung mindset mo. Naranasan mo ba yan, Carlo? Yung kulang yung sinasahod mo, tapos di mo alam kahit anong gawin mo sa trabaho mo, kahit mag-OT ka, kinukulang pa rin yung sinasahod mo sa isang buwan. Paano mo ma-achieve yung expenses mo kung yan pa rin yung sinasahod mo? Hindi naman tumataas. Yun lang yung Hindi, i-gain ko na lang yung, kunyari, 5 years muna, tapos tsaka yung 5 years. Yung 5 years ko, nakikita ko yung sarili ko na siguro mga manager na rin, ganyan. Siyempre, ito naman yung gusto natin yung tumaas yung position natin, tapos yung mas magandang opportunity. So yun, 5 years, siguro tumaas na yung position ko, opportunity, maganda na, yung sahod, siyempre,
natin, Oo. ako na rin yung nagtuturo sa mga empleyado ko, mga staff. Kailangan din natin i-share yung knowledge na natutunan natin sa 5 years na yun sa company. Okay. Then, after 5 years, siguro, yun nga, pag nakaipon-ipon na, Oo. may apartment na rin kami ni ate. Tapos na rin yung binabayaran naming bahay. Kasi simula nung 2021, nag-start na kaming bumili ng bahay. Para Investment yun, no? investment Tinatawag. yun. Kasi habang bata pa kami, habang bata pa kami, bumili na rin kami. Kasi syempre, yung lupa ngayon, habang tumatagal, pataas na yun ng pataas eh. Oo. So, ginrab na namin yung opportunity na magkaroon ng Pre-selling. pre-selling. Ayun, yung pre-selling pa Pre-selling. lang yung subdivision na yun, yung lupa, tsaka yung bahay. Oo. Yun. So, yun. May apartment na kami. Konti-konti, dadagdagan yan pag nakaipon-ipon na rin. Siguro, after 10 years, may 5 apartment na kami. Kasi talaga tayong mga empleyado, ang inisip natin investment. Investment nga kasi sobra-sobra yung sahod natin. Ang gagawin natin dito? Diba? So, yun. Pero hindi totoo yun, guys. Hindi totoo. Hindi, for example May lang. cut yun. Kasi, hindi, kumbaga nag-iisip tayo kung saan natin ilalagay yung pera natin kasi wala tayong pagkagasusan. Lalo kapag hindi pa tayo pamilyado. Ngayon, iniisip natin, saan mo tayo nilagay sa Kesa sa bangko. what if i-invest natin sa mga ganitong bagay? Pero meron din mga mga disadvantage yung mga kung itignan niyo rin kung gaano kabilis yung flow ng pera diyan. Although may kita talaga diyan, malaki ang kita diyan, pero 30 years, 20 years bago mo masabi na may income yung mga ganyan. Ano rin din yan, kahit ako, 'di ba? Gusto ko nang bumili ng bahay. Kaya ko nang bumili ng bahay, pero hindi ako nabili ng bahay. Gusto ko pa rin mangupahan. Kasi sa akin kasi as a entrepreneur, gusto ko pang mira ng nangungupahan sa loob ng 10 taon para sa bumili na agad ng bahay. Kasi para sa amin, liability yan. Liability. Kasi taon babayaran namin ang upahan. Question lang. Hindi ka ba nangihinaya doon sa 10 taon na nire-renta mo? Dapat pinabibili mo na ng bahay. Hindi. 10 taon. Kasi yung 10 taon na nire-renta mo, parang wala ka. Hindi, sa amin kasi mga negosyante, ang nagbabayad doon, yung business namin. Kumbaga para sa amin, parang okay lang din yun. Kasi paano kapag bumili ka ng bahay doon sa pwesto mo na gusto mo, for example, tapos yung mga kasama mo, mga kapitbahay doon, mga chismosa, tapos di ka na talaga may mga ganong pangyayari na hindi mo gusto yung bahay. Maganda yung location, maganda yung pagbuo ng bahay, maganda yung model, maganda yung design. Paano kapag mga ilang years, 5 years, tapos ang dami mga problema dumarating sa bahay doon, di ka na makakaalis doon kasi gawa ng may mga ganong senaryo. Kasi andun na yan eh. Tapos nagbabayad ka pa ng monthly doon. Ihintay mo pang matapos yung monthly bago mo sabing gusto mong lumipat para mabenta mo yung bahay. Para sa amin, ganun lang kasi sa amin. Tapos kapag negosyante kasi as entrepreneur, pag gusto namin bumili ng bahay dun sa gusto naming design, model, lugar, na may mga ganun kasi para sa amin. Pero sa inyo kasi may sarili kayong bahay eh. Kasi kami wala eh. Para sa amin kasi liability yon. Ayan, saan mo nakikita ang sarili mo after 10 years? After 10 years, naman tayo sa 5 years, siguro nakikita ko, financially stable na ako. Yun. Para, syempre dun sa trabaho ko, maybe, sabi nga din nila, baka mataas rin yung posisyon ko. And then, mataas na din yung sahod ko. 5 years pa lang to, 5 years. So, yun yung nakikita ko. So, and then sa 5 years na to, maybe nag-i-start na rin ako ng business. Para after 10 years, successful na ako sa business ko. At doon na ako mag-resign sa trabaho ko. Yun. Gusto ko talaga coffee shop eh. Kasi mahilig ako sa kape. Anong favorite mo kape? Strawberry matcha. Paano kapag after 10 years di nauso yung kape? Kung anong mauso. After 10 years, ano na yung mga narating mo? After 5 years, OTRP. Registered. May OTRP na ako. Nag-work ako sa isang OT clinic. Pwede naman. Tapos, after 5 years, kapag grabe na yung experience ko sa pagiging OT. Grabe. After 5 years o 6 years, may sarili na akong clinic. Doon yung pwesto ng OT clinic sa apartment nila. Siya yung marketing manager. Ano pa? Admin staff. Accounting staff. Tingnan nyo, after 10 years, sa akin lang. Digital marketing. Mag-combine sila talaga. Dito rin magwawatak-watak ang mesa. Sa business. Sige. Yan. Next. Ayan, si Karen naman. Saan mo makikita ang sarili mo after 10 years? 5 years from now. Sabihin natin 5 years. Ilang taon na ako na? Ano ba? Pwede bang hindi na lang sa trabaho? Kasi nakaka-stress talaga yung trabaho, guys. Hindi, kung narating mo, parang narating mo. Okay. Specifically ganun. Ay, oo. Yun, syempre, kung
Kasi ako ang dami ko na-realize sa buhay. Wow! Life and career kasi. Gusto ko talaga ma-experience yung life. Life! Hello, life! Life na gusto kong, ayun, yung makapasyal, makatravel. Kasi yun talaga yung gusto ko na maranasan sa bukod sa career na stable, ganon. And yun nga, may business naman na kami. So ayun, gusto ko talaga ng healthy mind, tsaka healthy Living. yun talaga ako, kasi hindi talaga ako kung ano yung go with the flow, ganon. Kung may challenge. Yes, focus sa present. Talaga ako super futuristic na tao. Ganon. Yo. Yeah. Thank Yo, you. Thank you. Okay, kay Carlo naman. Saan mo nakikita ang sarili mo, Carlo, after 10 years or 5 years? Ayan. Tanang Manila. Siguro, hindi ka naman kasi magiging stable kapag magiging empleyado ka lang. Kasi kakabagsakan naman lahat ng to, negosyo. Ito lang din ilapit na. Kasi mahirap i-figure out kasi ngayon yung yung future, kung anong gugustuhin mo after 10 years. Kasi baka sa isang taon, iba na naman yung gusto mo. Kasi lalo kasi ngayon, ako may pamilya ka na. Kasi ang iniisip mo muna yung paano ka magiging stable. Kasi paano ka magiging stable kung ganito yung sitwasyon mo, di ba? Ganon. Negosyo pa rin in the end kasi. At tamang ipon. Masasabi mong tama yung kapag na po-provide mo, kapag kunyari, pag nasabi mo kasing tama, may negosyo ka, kung mawala man yung negosyo mo, may backup plans ka. May backup plans ka dun sa posibleng maging outcome ng mga dadalhin sa'yo ng buhay. Kasi ayokong maging exaggerated na ganto kalaki yung negosyo mo. Parang napaka-imposible nun eh. Kasi ngayon na nasa kalagitnaan na tayo ng taon. Kung magiging kung sa next year, siyempre empleyado ka pa rin naman eh. Kung makaipon ka man ng pera mo, hindi naman yung sasapat para makapag-start ka agad ng negosyo. Kung makapag-start ka naman ng negosyo, siyempre, siguro itong pagsasalita kong to para sa tao, hindi siya ganun ka business mind. Kasi kapag ganitong sitwasyon mo na hindi ka naman ganun ka open sa business, siyempre ang iisipin mo muna, kapag sinugal ko ba yung pera ko diyan, paano anong kakahinat na ng pamilya ko? May backup plans ka ba? Kung yung naipon mo, yun lang yung pinaka isusugal mo dun sa negosyo. Ayoko lang mag-exaggerate sa 10 years. Kasi sa sitwasyon ko, napaka-imposible noon. Kasi lalo Pero yun yung hindi lang yung sarili ko yung iaangat ko eh. pero parang yun yung gusto. Pero yun yung gusto mo, parang gustong marating after 10 years, magtayo ng negosyo. Oo. Kasi syempre, Teo, hindi ka naman hindi ko alam kung kailan ako magtatrabaho. Para masabi mo sa sarili mo na financially stable ka. Siyempre kahit naman yung mga negosyante hindi nila masabi na stable sila. Nag-boom lang yung negosyo nila, kaya yung mga gusto nilang gawin, nagagawa nila. Pero actually, yung lahat nilang gusto nila nagagawa yung mga negosyante. Pag naging negosyante ka, kung ano yung ginagawa mo ngayon as employee, times 5, mararanasan mo dyan. Yun ang ganun ang hirap kapag may sarili kang business. Ako lahat yun eh. Ako mag-isa pa rin ako hanggang ngayon. Accounting, accountant, marketing, sales, layout, lahat ako gumagawa nun. Wala akong based lang sa experience kaya ako natunan yun. Yun lang. About sa pagnenegosyo, di ko pa siguro ngayon di ko pa ma-figure out kung ano yung tamang negosyo para sa akin. Kung ano ba ang tamang i-pick mong pagnenegosyo. About ba sa hobby mo? About ba sa kung ano yung syempre kapag nagnegosyo ka, market, customer mo. Di ba kasi pag nagnegosyo ka, hindi naman para sa lahat yan eh. Ano ba magiging kasi yung iba kasi yung nagnenegosyo kasi pag nagnegosyo sila, gusto nila lahat ng kailangan ng tao nasa kanila. Nagnegosyo sila, gusto kumikita agad. So parang i-expand mo yung plans mo after 5 years. Kung nag-boom yung negosyo mo maliit, after 10 years, ano na ba siya ngayon? Sa next podcast natin kung sakali, kung magkakaroon ng pagkakataon na bumuo tayo ng sarili nating negosyo, tayo lahat, tayo as a founder, tayo ang founder ng negosyong bubuin natin, igagrab nyo ba at magte-take ng risk? Ito yung mga nakita ko sa after 10 years, diba? Sabi nyo, gusto nyo maging supervisor. Tapos ngayon, in-offer ko kasi sa inyo na magtayo tayo ng negosyo. Parang nagbago ang iip bigla.
wala. Pero pag nagtayo tayo ng sariling negosyo, may pagkakataon talaga na magkakaroon ng samaan ng loob. Ano ba kayo doon? Ready ba kayo doon? Labanan ng pride dun eh. Ano yun? Samaan ng loob. Minsan nagkakaroon ng ano talaga yan. Susumpa mo na ako sa susunod. Oo, yun, mga gano'n. Oo. Tsaka kasi Pero may ano yan, may gagawin tayo dyan mga solusyon. Try ko lang kasi pwede natin subukan. Kasi nakita ko yung mga hinanain nyo, tsaka mga explanation. Yun lang. Siguro sa podcast namin ngayon, dito na natin ititigil siguro. Meron pa kaming actually may 2 question pa pero masyado na mahaba, no? Tsaka masyadong late na, no? Magpapasalamat lang ako sa nag-sponsor ngayon, no? thank you. Maraming salamat sa Layo-Layo Beach sa pagpapayaram ng kanilang pavilion. Yun, Layo-Layo Beach Cove and Resort. yun. Tsaka, Mabait ng staff dito, guys. Gusto nga nagbabalak mag-beach yan, promote na rin namin yung Layo-Layo. yun. Puntahan nyo. Malayo Ah. na lang, pero Sobrang layo. Based sa pangalan, Layo. Layo talaga. Pero napaka-accommodate nila. Accommodating, napaka-friendly ng staff. Yun. Tsaka, yun lang sa araw ngayon, no, sa unang podcast natin, no, as magkakasama kami magpipinsan at magkakapatid, no. Yun, hanggang sa muli, maraming salamat po sa pakikinig sa una naming podcast, no. This has been Podcast ni Mesa. Yo, let's go. Matutulog na ako. Hello guys,